people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. My gosh, ang bilis ng araw, no? Thursday na parang kailan lang ay Monday, ngayon ay Thursday na, and then bukas Friday na. So, happy day na, charot. Anyway, so bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. And then, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. At saka syempre, sa mga makasolid na Mama Sam dyan, grabe ang suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo talaga na magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa unan natin chika, ito nga si Anthony ng Mr. Netherlands sa supranational, inang-follow ang National Director at saka ang bago Mr. Supranational. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bitter lang, di ba? Bitter na bitter. Kasi parang dyan sa part na yan, ayan ha, para sa akin ha, sa mga lumalaban ng contest, wag na wag ninyong gagawin na i-unfollow ang mga organization at kahit sino kung sakaling matalo kayo. Kasi kapag in-unfollow ninyo yan, ang ending, ang mangyayari dyan ay magmumukha kang bitter. O, di ba? Bitter ka kasi parang hindi mo matanggap yung pagkatalo mo. And then dito pinatunayan mo na hindi sila nagkamali, na hindi ka panalunin sa pageant nila. Pinatunayan mo lang sa kanilang tama sila dahil sa may ugali ka. So, yon, ganon ang magiging, magiging istorya. So, better na manahimik ka, and then, i-set mo uli yung sarili mo, and then, lumaban ka uli ng iba pang pageant. Naging maganda pa yung record mo sa mga pageantry, di ba? Kasi kung i-delete mo yan, nakita nun lahat, nakita ng mga magiging organization na bago, nasasalihan mo kung sakali man, di magmumukha kang talunan talaga. At pwede ka pa uling matalo sa mga susunod pang lalabanan mo. At pwedeng mangyari yon, di ba? Kahit saan pageant or kahit sa kanino, huwag niyong gagawin yon kasi kayo ang magmumukhang bitter. So, yan. Kaya mali ang action dyan ni Mr. Netherlands na i-unfollow niya ang organization dahil hindi siya nanalo. Better na hindi niya na yung ginawa at dead man na lang siya, di ba? Kung hindi siya napili, di okay lang kung ayun ang paniniwala nila, pero dahil sa ginawa mo, mas pinatunayan mo sa kanila na tama sila at mali ka. Charot! So, yan. Nakakaloka. Sayang, no? Gwapo pa naman siya. And then, wala tayong magagawa. Ganun talaga sa competition. May nananalo, may natatalo. Hindi naman sa lahat ng oras ay porkit magaling ka na dumating ka dyan, ay panalo ka na. Pwede din maligwa ka pa din, lalo na kung nag-a-attitude ka ng bonggang-bongga. So, yan. Kaya, good luck sa mga sasalihan pa niya. So, I hope na sana ay maisip niya yan. Oo, at makapag-apologize siya doon sa in-unfollow niyang national director. Ganon. At ito ang sumunod na chika. Sabing ganon, si Miss Malaysia, isa dito sa mga naging na El Tocuyo ng bonggang-bongga. Sabing ganon, Miss Supranational Malaysia 2025 saying goodbye to the pageant, beauty pageant. Hindi na daw sasali. Naku, marami na rin akong narinig na ganyan, na ayaw na nilang sumali kasi daw, ayaw na daw yung last pageant nila. Pero ngayon, makikita mo, andyan dyan, tumatumbling, di ba? So, may mga ganyan talaga, lalo na kung masama yung loob nila, parang feeling nila
hindi sila nag-successful do sa nilabanan nila. Feeling nila na sila dapat yung nandoon at feeling nila ay naagrabyado sila. Di ba? So, ako para sa akin, yung mga ganito, wag na lang kayong magsalita kasi baka mamaya kainin lang ninyo ng bonggang-bongga, lunukin pa ninyo na parang cake yung mga sinasabi ninyo. Hindi naman porket na natalo kayo dyan ay katapusan na ng mundo. So, dapat wag na lang magsalita. Kaya nung mahanga ako doon sa mga girls na alam mo yung hindi sila nagsasalita ng tapos na okay lang, tapos hindi na muna sila sasali, siguro pahinga na muna sila, wala silang plano, siguro in the future, I'm not closing the door, or ano, mahirap kasi yung parang nagsalita ka sa social media, sinabi mo na parang ayoko na, this is my last pageant, tapos na ako dyan, and then bukas makalawa, Diyos ko, makikita mo, ayan, tumatumbling na dyan, no, diba? Maraming ganyan, lalo na sa mga kandidata natin sa Pilipinas. Naku po, maririnig mo after ng coronation, sabi na, this is my last pageant. And then tomorrow, makikita mo, iba na yung statement. O, diba? I changed my mind. Sasali uli ako sa next year. Yung iba naman, sasali ako next year, tapos hindi mo naman makikita. Okay lang yun. Pwedeng yung next year niya after 10 years. Pero yung mga nagsasalita na, hindi ako sasali, tapos biglang after 10 years, makikita mo na sa pageant uli kung kailan naging lola na. Diba? Diyos ka, nakakala ka talaga. Anyway, good luck. Oo. So, good luck kay Miss Malaysia. I hope na sana wag na talaga siya sumali. Siguro, maging modela na lang siya. Ganon. Oo. Pwede din naman, di ba? Malay mo naman, ayaw niya na talaga. But good luck nga sa kanya. And I hope na sana nga wag na siyang sumali. Charot. Sayang kasi. Sayang yung, yung ganda niya. So, pumunta na lang siya sa pagmo-model. Ayun, much better siya doon. Diba? So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, ang ating Miss Supranational na si Tara Valencia na nag-third runner-up nga sa Miss Supranational, magkakaroon nga ng homecoming parade. Oo. Ayun yung sinabi niya sa interview niya yesterday na magkakaroon siya ng homecoming parade. Pero hindi ko alam kung saan gagawin ko. Ito ba ay sa Baguio o dito nga ba sa sa Asia Mall Arena. Wala naman kasi pang sinabi, pero waiting siya, but for sure meron. Dapat lang, dahil yung iba nga nabibigyan mga top 10, nabibigyan sila ng parade. Ito kayo, third runner-up. Ayan na yung uso ngayon. Basta nag-top 10 ka o nag-third runner-up ka, tara, iparada natin to. O, diba? Ganun na. Dati ang pinaparada lang yung title holder. Diba, Christine Ann? Ngayon, hindi. Kahit top 10 ka, top 20 ka, top 24 ka, top 30 ka, iparada ka. Diba? So, yun. Basta nakatop ka. Oo. So, iparada ka. Yun yung importante. Diba? Saya-saya. Anyway, good luck and congratulations. Happy naman ako sa kanila. Kasi nga, tawag dito, at least, diba, nag-third runner-up sila sa Miss Supranational. At congratulations kay Tara Valencia at deserve niya ang parada. Oo, yung paradang bonggang-bongga na maraming balloons. Ganon. Bakit maraming balloons? Kasi si Tara Valencia siya. Dapat maraming balloons saka maraming bulaklak. Oo. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, Mama Sam, labanan ng corona sa Miss Colombia. Para sa Miss Universe, the third universal crown. Ayun, taray. So, sino-sino ba yung mga naglalaban dyan? Si Alejandra, na dating Miss Grand. O, diba? Andyan din si Sofia, kung saan naman dating Miss International. And then, of course, nandiyan dyan si Vanessa. Hindi ko alam kung saan lumabas si Vanessa. Basta ang alam ko, parang maganda siya. Parang na-expired yung beauty niya, yung nguso niya, ganon. Pero sa kanilang tatlo, syempre ang bet ko dyan, syempre yung lumaban ng Miss International na si Sofia. Bakit ko nasasabi? Kasi ang ganda-ganda naman talaga nito. Gusto ko to kasi matangkad, maganda. Yung tipong kakabog sa beauty ni Vina. Oo, ganon. And then parang feeling ko magandang magtapat silang dalawa ni Atisa Manalo. Kasi Atisa Manalo is
sa first runner-up sa Miss International. At syempre, dyan yan si di ba, si Sofia ay naging first runner-up din sa Miss International o kabuga ng mga Miss International Beauty sa Miss Universe. Kaya bet na bet kung manalo dyan sa Colombia si Sofia kung sasali talaga siya, di ba? Kasi panalo talaga ang eksena. Yun doon naman sa Miss Grand, parang feeling ko wag na siyang sumali. Kasi parang ewan ko, hindi naman ako natutuwa sa kanya. Hindi naman siya ganun kagandahan. Para siyang auntie. Di ba? Sus ko, tama na yung Miss Grand na. Naka-Miss Grand ka na, top 10, okay na yun. Ano ba? Parang runners-up. Nakita ko naman siya in person. Hindi naman siya ganun kabongga. Kaya parang feeling ko, wag na siyang sumali ng Miss Universe. Charot. And mas gusto ko talaga si Sofia. Mas bet ko. Kasi si Sofia talaga, my gosh, orahan palang winner na, di ba? Plus matangkad din. Para bongga ang Miss Universe. Yung Miss Universe, iba ang mga beauty ng mga babae doon, mga Diyosahan, ganon. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, pagkatapos ng Miss World, Miss Universe ang target ng Thailand. Tingin mo, Mama Sam, kung si Vina nga ang mananalo ng Miss Universe, siya kaya ang kukuha ng corona ng Miss Universe ngayong taon na to? Si Vina na walang malay, di ba? Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko alam kasi marami din naman magagandang kandidata ang Miss Universe Thailand and hindi pa naman siya sigurado, masyado mga assuming. Pero sa kabilang banda, nakakatakot kasi para baka panalunin nga. And then, ayun. So, baka sila din ang manalo ng Miss Grand. Kasi sa Miss Grand, magaling din yung kandidata nila, si Bella. At si Bella, nakakausap ko siya. Talagang iba talaga yung dating niya. Sobrang natutuwa ako kay Bella. Very humble and then grabe ang atake sa social media. And plus, yung coronation night ng Miss Universe, ng Miss Grand Thailand, bongga talaga. May magic siya. Kaya sabi ko, ay hindi rin imposible talaga na, alam nyo yung sinasabi natin na back to back, ay baka, ano yan, ewan ko, ayoko magsalita. Basta, wait na lang. Ganon. So, kung si Vina, define, diba? So, tignan natin kung mananalo siyang Miss Universe Thailand. Kung mananalo man siya, parang feeling ko, yes, siya mananalo dyan dahil, alam mo na, diba? Parang ang feeling ko ay, malakas yung laban ni Vina sa top 5, parang ganon. Pero Miss Universe, hindi din. Hindi ko alam. Basta matagal pa naman niya. Saka na natin isipin yan. But for now, parang hindi ko nakikita na sila ang mag-Miss Universe. For now. Pwede naman magbago yan in the future. Pero sa future pa yon. Huwag na muna natin siyang isipin. Manalo na muna siya ng Miss Universe. And then, congratulations kay Oppo. Si Oppo okay na yan sa Miss World. Sa Miss Universe, nakakaloka nga Parang misa iniisip ko, hindi kaya strategy to ng Thailand para makuha ang lahat ng corona ngayon? Kasi yun talaga yung naiisip ko. Pero, I think hindi papayagan ng Diyos na gano'n ang mangyari. Charot! At good luck sa kanila. Tingnan natin. Basta maganda lang si Atisa ng bonggang-bongga, kaya niya yan, di ba? Kaya niya yung top 5, kaya niya makarating sa dulo ng competition. Wag nang dalawang isip. Kumbaga, laban lang Philippines, ganon. And then, good luck. Tingnan natin. Maaga pa para isipin yan. Basta laban lang. Ganon. And then, para naman sa sumunod na chika, ika-4 na corona para sa Miss International Queen. Tingin mo si Kurt na kaya ang kukuha neto, Mama Sam? Bakit hindi? Ang ganda-ganda niya. Diba? Kung siya ang mananalo, edi go, fight. Diba? Hindi imposible na makuha niya yan. At happy ako kung makukuha niya. Maganda ang beauty na meron itong si Kurt. And then, possible na, yes, tayo ang magwagi. Ang alam ko, ang Miss International Queen gagawin sa Pilipinas. Ayun yung pagkakaalam ko this year. Hindi ko lang alam kung matutuloy. Pero kung matutuloy, ay mapanoorin ninyo yan, maganda yan. So, good luck, di ba? I'm happy kung
tayo uli ang mananalo at laban lang Philippines, di ba? Kasi alam naman natin ang pambato natin ay lagi naman talagang umaariba, laging lumalaban at wala naman akong masabi. Magaling talaga ang mga pinanlalaban natin dyan. Kaya lang, syempre, mahirap lang talaga masungkit yung corona kasi grabe yung pukpukan dyan sa Miss Queen, sa International Queen, ganon. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, si CJ Opiasa para sa Miss Universe Grand E. Para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo, kung ikaw papipiliin kay Pampanga at Zambales, sino ang pipiliin mo maging Miss Grand Philippines? Obviously naman na malaki yung chance ni Pampanga talaga makuha ang corona ng Miss Grand Philippines. At nakikita naman natin na talagang palaban. Pero syempre, lumalaban din naman si Anita Rose, di ba? But I hope na sana sa laban ni Anita Rose ay talagang maibigay din sa kanya yung the best para sa kanya. Ayun lang yung akin. Kasi deserve naman ni Anita. Deserve naman ni Anita na magkaroon ng corona. So, 4 naman yung corona dyan. Bigyan nyo na lang kay Anita yung isa. Ang nakakalungkot lang nito, baka mamaya maging runners-up si Anita. Diyos ko, nakakaloka yun pag ganun. I hope na hindi. So, yon. So, lumiliit yung porsyento nila kasi syempre, nandiyan si Miss Pampanga. At si Miss Pampanga ay talaga namang masasabi ko, wow, guwapo, charot. Wow, ang ganda. Oo. So, magaling naman pagdating sa pasarela, pagdating sa execution. So, talagang hasang-hasa talaga. Kung baga sabi ng ganon, hinog na hinog. Yung hinog na tipong malalaglag na sa puno ng bayabas. Ayun. Nganganga na lang tayo para makain. No? Diba? So, yon. So, ako parang feeling ko naman, good shot. And let's see kung mananalo. O, diba? Kung mananalo, edi congratulations. Basta happy ako kung ano man yung maging resulta nila dyan. Ay wala naman tayong magagawa kasi mukhang siya na talaga yung pinadala dyan para manalo talaga. Kasi obviously naman, di ba? So, pag-uusapan pa ba natin yan? Basta ang sinasabi ko nga, laban lang. At kung ako tatanungin mo sa kanilang dalawa ni Anita, mas gusto ko naman si Pampanga din talaga na manalo. Kasi, syempre, di kalibre na nga at maganda yung proportion ng katawan at nakikita natin na wow, pack na pack. And then kay Anita Rose naman, kung hindi man niya makuha ang Miss Grand, I think pwede sa kanya Reina Hispano-Americana. Diba? Kasi diba, paliitan din naman ng bewang doon sa mga Latinas. Mas maliit ang bewang ni Anita at parang feeling ko mas kakabo siya doon. Diba? So yon, basta good luck. Siyempre gusto ko pa rin manalo si Anita kahit anong corona. Basta manalo lang siya. Kesa naman na baka mamaya makatulad sa Miss Universe Philippines na top 10 lang. Diyos ko. But I hope and I wish the best para kay Anita. Basta laban lang, magtiwala lang siya sa sarili niya. And then, ganun din syempre kay Miss Pampanga. Diba? So, let's see in the future kung ano ang kahihinatnan nila. And, tignan natin. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.